Distinctions between tax and special assessment and license fee. Ito yung mga distinctions between tax and special assessment. So I would like to emphasize first the tax and special assessment only. So una, ang tax ay imposed on persons, property, rights, and privileges. Ito yung scope ng tax na pwede halos sa lahat. Again, para sa tao, person, property, mga rights mo, right to conduct business, right to earn income, at saka yung mga privileges. Ganun kalapad yung hawak or scope ng yung kapangyarihan ng tax kung saan siya pwede ipapataw. Pagdating naman sa special assessment, it is only levied or levied to the land. Again, land ha, hindi siya pwede sa building. Now, anong kaibahan dito pagdating sa property tax? Ang property tax is imposed both sa building at saka doon sa land na tinatayuan ng building. So, ganon. Okay, that's the first one. Ikalawa, ang tax ay personal liability, attaches on person assessed in the case of non-payment. So, mangyari, kung ikaw ay hindi nakapagbayad, sisingilin talaga yan sa'yo. Okay? Pero may mga times na ang tax ay automatic na nakalayan. Layan pala. Example, pag halimbawa, sa state tax, kung yung predecessor ay namatay, then hindi nabayaran ng kanyang administrator yung tax, yung particularly the estate tax. Kung sino man yung pwedeng bumili or nakabili pala doon sa property, yung tax na yan na liability ay sumusunod yan sa kung sino yung nakapossession or sino yung nagmamay-ari ng property na yan. Therefore, doon siya kukunin. So, walang magagawa yung kasi nakalayan na yan. Okay? Meaning, naka-attach na yung obligasyon doon sa property. So, sumusunod siya doon. Ito namang special assessment ay hindi mo siya pwedeng gawing personal liability of the person. In other words, kung halimbawa, nabenta yung yung property, yung land after benefiting doon sa ginagawang improvement ng government, then yung nagmamay-ari na bago, siya yung obligado na ngayon to pay for this special assessment. Ikatlo, tax is not based on any special or direct benefit. Kung matatandaan nyo sa basis ng taxation, una-una ito ay based on the lifeblood. Ang ibig sabihin nito na kailangan mangongolekta ng pera or ng taxes yung government para hindi siya magiging paralisado, para ma-execute niya yung kanyang fundamentals na mga functions to serve the public. Ikalawa, mayroon tayong tinatawag na necessity theory. Ito yung mga basis. So, sinasabi dito na kailangan talaga magkaroon ng taxation power as one of the sovereign powers of the state enabled to support the government. Letter C is yung benefit, yung symbiotic relationship. Ibig sabihin nito na yung gobyerno natin at saka yung mga tao ay mayroong tinatawag na symbiotic relationship, give and take. Ibig sabihin, yung gobyerno magpo-provide siya ng serbisyo doon sa publiko. On the other way around,
Yung publiko naman ay magpo-provide ng taxes doon sa government. Pero tandaan natin na yung pagpo-provide ng services ng government sa public ay hindi yun ang kondisyon para magbayad yung mga tao ng taxes. Nagiging ganun lang ang resulta. Kasi ganun din naman ang purpose. Pero hindi mo pwede yung gawing ground na hindi ka nakatanggap ng benepisyo galing sa government, gawin mo siyang rason para hindi ka magbayad. So, bawal yon. Unlike dito sa special assessment, hindi ka pwedeng magbayad ng special assessment kung wala kang benefit out of the improvement made by the government doon sa vicinity mo, sa area mo. So, ibig sabihin, kung wala namang pakinabang na nag-improve yung value ng property mo because nagkaroon ng improvement yung government, then there's no reason or ground na ikaw ay obligado na magbayad ng special tax. Ganon yung kaibahan. Katatlo, ito namang tax ay binabayaran paid annually. Pero may itong quarterly, levied and paid annually. Mayroon itong, kumbaga ang ano lang dito, ang punto is periodically. Pabalik-balik siyang binabayaran. Pero hindi naman lahat ng tax ay binabayaran periodically. Example, yung estate tax, pag namatay ka, once lang yun kasi once lang namatay yung predecessor. Ito namang special assessment, one time lang ito kung saan nagkakaroon ng improvement. So, wala itong time. Okay? So, depende din kung yung locality is magsa-tax siya ng periodically or depende sa kanya. Basta yung tax natin is every period mayroon tax on a regular basis. Ikalima, okay, exemption granted is applicable. May mga exemption kasi na ibinibigay pagdating sa property tax yung batas, yung constitution. Okay? Ma-remember mo yung mga hospitals, religious organization at saka yung mga religious organizations, hospitals, they are exempted from paying property tax. Okay? Now, ito namang ito namang special assessment, mayroong effect yung exemption na yan ng property tax pagdating sa special assessment. Though implied daw siya na pag halimbawa, kung exempted ka daw sa property tax, assess as a property tax, pwede ka daw ma-exempt sa special assessment. Pero hindi yan absolute. Pwede yung i-override ng local government. So, pag implicit lang yun yung nakalagay doon sa na pag halimbawa, pag ikaw ay exempted sa pagbayad ng property tax, ikaw din ay exempted sa pagbayad ng special assessment. Exception to that is kung ang LGU mismo ay magsasabi na hindi ka exempted. Pero kung walang sinasabi na ganon, then that is implied na doon na magpo-follow yung exemption ng special assessment doon sa pagiging exempted ng taxpayer ng property tax.